Okay, let's check yung performance ng ating mga Elite Course 2 candidates. So ngayon nag-focus tayo sa defense. So tingnan natin yung 1v1 angling nila. So first of all, explain muna natin yung importance ng pagde-defend. Ang trabaho ng defenseman is hindi paratingin yung opponent dito sa pwesto na to, dito sa center, dahil pag nakarating sila dyan, magkakaroon sila ng maraming options para makascore. So yan yung danger zone, hindi natin dapat sila pinapapunta rito. So ano yung dapat nating gawin? We will make sure that the opponent will always enter the blue line sa mga gilid. Okay, sa gilid, doon natin sila isisiksik. And then ang purpose ng 1v1 angling is para maipit natin sila sa boards at makuha natin yung possession ng puck. So Coach Sai, bakit kailangan mapunta sa side yung opponent? Yung reason kung bakit kailangan maipunta natin sila sa side is para maging isa lang yung shooting option nila. Makakatira lang sila dun sa side na kung saan sila pumwesto. And pag nagawa natin yon, mahaharangan yon ng goalie. And pwede rin natin harangan yung shot nila. So, mas magiging low yung chance nila to score. Unlike pag napunta sa center, meron silang option to do a dig, di ba? Yung fake shot, and malaki yung chance nila na makascore sa goal natin. So, yun yung reason kung bakit kailangan mapunta natin sila sa side. Okay coach, paano natin sila mapapapunta sa side? So first of all, kailangan ma-take away natin itong option na ito, itong center. Kailangan maharangan natin yan para mapilitan sila na dumaan sa gilid. So yun yung gagawin natin. So after nun, kailangan ay unti-unti natin silang ipitin papunta sa boards. Kailangan unti-unti kasi pag nauna tayo sa gilid, there's a chance na bumalik sila papunta sa gitna. So kailangan unti-unti. Yan yung tinatawag natin na funneling. Unti-unti nating tinatanggal yung space sa kanila para maipit natin sila sa boards. So one rule ng funneling is dapat yung ating stick ay nakapwesto dun sa backside ng opponent. Bakit kailangan nandun sa backside? Para in case na sila ay mag hockey stop at mag reverse ng andar, kayang-kaya natin sila i-poke at kaya-kaya natin ma-swipe yung puck sa kanila. So dapat may isang option lang, and that is to move forward for them. Hindi sila dapat maka-stop or maka-dangle sa atin. Kailangan diretso lang yung kanilang option. And mahirapan sila bumalik dahil nga yung stick natin ay nakapwesto sa kanilang backside. So now, panoorin natin yung mga candidates kung paano sila nag-perform dun sa atin 1v1 angling. Okay, so dito si Trey yung attacker and then si Kervin yung defender. Pero merong problema ginawa si Kervin dito. Katulad yan, nauna siya dun sa side. So merong option si Trey na pumunta sa gitna. Kung sa tunay na game yon, for sure ay hindi na mafa-funnel ni Kervin yung attack ni Trey. So since mali yung pwesto ni Kervin, may kita natin na yung pwesto rin ng stick niya ay mali. Yung stick niya rito is nandun sa left side instead na dapat nasa right side para maipit niya si Trey. So makakawala talaga yung opponent kung ganun yung mangyayari. Kung mauuna tayo sa gilid bago yung opponent. Don't stop skating, guys! Don't stop! Don't stop! Okay,
dito naman sa laban ni Shaira and ni Gabby, makikita natin maganda yung start. Pero here, yan, hihinto na si Gabby kaya nakawala si Shaira na una. So, hindi niya na ito na funnel. And another thing, yung pwesto ng stick ni Gabby ay mali, nasa harap instead na nasa backside ni Shaira. So, that's why kayang-kaya i-push ni Shaira yung stick ni Gabby away kaya nakawala si Shaira. Ready? Okay, so dito naman kay Toby versus Sean. Ganda nung angle ni Toby dito. Ayan, yan yung sakto. Kayang-kaya niya ipitin si Sean. Ang ayoko lang dito is mali rin yung pwesto ng stick ni Toby. So instead na nasa backside ni Sean, para kunyari sa tunay na game, mag-hockey stop si Sean and magpalit ng direction, kaya niyang i-swipe ni Toby yung stick or yung puck ni Sean. Kaya lang, nasa harap. So mali. And then here, biglang nag-slow down si Toby. So, Sean took the opportunity to get past through him. So, dapat nasa harap pa rin tayo ng opponent and hindi natin sila yan na makalagpas sa atin. Okay, Gabe versus Lawrence. Una, magandang pwesto ni Lawrence. Ayan, tama yung pwesto ng stick. Kaya lang, binalik niya doon sa maling pwesto. And then, bumagal siya. Kaya nalagpasan siya ni Gabe. And I'm very surprised sa performance ni Gabe dito. Hindi ko inaasahan na malalagpasan niya si Lawrence. Pero yun nga, si Lawrence biglang bumagal. And then, nag-accelerate si Gabe. So, hindi na siya nahabol ni Lawrence. So, again, kailangan talaga yung speed ay ma-control natin and hindi tayo basta-basta maunahan ng opponent. Up! Okay, panoorin natin yung second run ni Trey tsaka ni Kervin. Napakaganda nung funnel ni Trey rito. Saktong-sakto yung napigilan niya si Kervin. Ang problem lang dun sa ginawa ni Trey, naging illegal check yung pagbunggo niya kay Kervin dahil inangkat niya yung dalawang arms niya to push Kervin. So kaya sinasabi ko na dapat pang check natin is yung ating shoulders. Okay? And then mali ulit yung pwesto ng stick ni Trey. Nasa harap din and wala rin sa likod ng kanyang opponent. So ang pinakamagandang style na mag-check is use your shoulders or push with one hand lang. Okay, para hindi ganon kahalata. Very subtle yung pag-check natin sa opponent. Pero ganda nung timing, ang ganda rin ng pagkaka-angle and yung pagkaka-funnel ni Trey kay Curve. Kaya lang yun nga lang, naging illegal check. So pwede tayong ma-penalty. Okay, so here's a good example. Makikita natin dito nag-set ng trap si Alex. Tama yung pwesto nung stick niya. So si Coach Sai, no choice but to go dun sa side ng boards dahil yun lang yung option ko. And then makikita natin, pagpasok na pasok ko dun sa side ng boards, biglang i-change ni Alex yung position ng kanyang stick. Kaya mas nalito pa ako kung saan ako dadaan. And makikita natin, maaagaw niya yung puck sa akin. Ang problema, nakafocus siya masyado sa puck. Dapat ang talagang focusan natin dito is yung body ng opponent dahil pipigilan natin sila makagalaw. Kaya lang since nag-focus siya dun sa stick, dun sa puck, ay nabawi rin ni Coach Sai sa kanya yung puck. And naka-attack pa rin ako, ay nakasugod dun sa goal. Ayan, Trey versus Kervin. This time with the puck. Ayan, mali na naman yung pwesto and yung position ng stick ni Trey. And pwede si Kervin dumaan dun sa right side.
Buti na lang nabitawan ni Kervin yung puck, inaagaw ni Trey. Kaya lang sobrang bagal ng execution. Hindi ganyan yung tunay na hockey game. Okay, Shira and Gabby ulit. This time with the puck. Okay, good. Tama yung position ni Gabby. And naagaw niya yung puck kay Shira. That's good. Okay, but here, too much puck handling. Kaya, ayan, naagaw ni Shira yung puck. Pero not bad, not bad. Since we're focusing on playing angling, nagawa ni Gabby yung tamang position. Ito naman, reverse. Now, si Gabby naman yung may hawak. And Shira, yan, from the start, tama na yung kanyang position. Pero medyo mabagal yung execution nila. Nag-antayan. So, sa tunay na game, di ka antayin ng opponent mo. Pero not bad. Still, tama yung position. Okay. Good matchup. Sean and Alex. Si Alex yung nagdala ng puck. Okay, good position si Sean. And naago niya yung puck. And maganda na tumba si Alex. Come on. Okay. So, si Sean minto. So, dapat tuloy-tuloy. Pero not bad. Nakuha niyo puck easily. Lawrence not following instructions as usual. Okay, mali yung daan ni Lawrence. Okay, so dito sa footage na to, merong gagawin si Trey na ayokong ginagawa ng mga defenseman. Yan yung sasalubungin mo yung puck and then hihinto ka. Ang mangyayari kasi niyan, pag nalagpasan ka nung attacker, ay hindi ka na makakahabol agad. Makikita natin dito. So yun, aside sa mali yung position ni Trey ng stick, ay huminto siya. Kaya nakalagpas si Kervin and makikita natin mahirapan na siya habulin si Kerv. Kaya sa 1v1, instead na pasugod, mas gusto ko na lang na sinasabayan natin yung andar ng opponent natin para hindi tayo naiiwan. Okay, so yung mga candidate natin na girls, nakakatuwa dito sa Elite 2 kasi tama ulit yung ginagawa nila. So tama yung pwesto ni Shira, and then merong interesting na ginawa si Gabby rito. Binords niya yung puck. So katulad ng mistake ni Alex, hindi ka dapat nakafocus dun sa puck. Okay, dapat ang pagfo-focusan mo na pigilan is yung attacker. So, kaya lang ang nangyari, nung binords ni Gabby yung puck, ang hinabol ni Shira ay yung puck din, instead na pinigilan niya yung movement ni Gabby. But yeah, very interesting and very great performance sa ating mga girls. Ang isa pa palang gusto kong ginawa ni Shira dito is hindi niya iniwan yung danger zone. So tama pa rin yung position niya. So that's why nung tumira si Gabby is na-block ni Shira. So talagang nade-develop na rin yung hockey sense ni Shira. So I'm happy to see her performance. Ayan, galing. Na-block niya. And then, nakikita natin dito, matutuyot na sila pareho sa sobrang pagod. Ayan, pero great effort, not only from the girls, but also from everyone. At, ayan na, napagod na si Shira.